Sa mga taong nagkasala sa akin, pinapatawad ko na po kayo. Big news para sa mga unemployed. Norman Mangusin, rumesbak na. Eto na mga bossing, pumalag na ang bida. Tingnan natin kung hanggang saan ang season na ito. Panoorin nyo itong video ngayon lang na nag-file siya. Norman Mangusin, that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Do you confirm the contents of this document, that they are true and correct, that they are based on your own personal knowledge, that they are based on authentic records in your possession? Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures? I confirm po. And that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Thank you, sir. Have a seat, sir. Nagpa-check it lahat. Sandali. Norman Mangusin, that you Akala ko ba hindi ka si Norman Mangusin? Ba't nag-ios ka na? Una, wag mo kong tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? So ibig sabihin Norman versus Napolcom na ba to? Or Norman versus everyone? Exciting to mga bossing at di lang yan ha. Huwag natin kalimutan meron pa si former Senator Manny Pacquiao. Magka-file rin yun ng kaso against Norman Mangusin. Dito sa Jensen. Si Kulaong. Sabi dito sa post ni We Love Mighty Manong, nanumpa na siya si Norman Mangusin pero Francis Leo ang lumagda. At nagpost din si Food Genius. Parang nasa bangin na ang bida, sabog na ang plano. Nagkaleche-leche na lahat, di na tuloy niya alam kung Norman Mangusin ba ang ilalabas niya o Francis Leo Marcos na naman ang isasalpak niya. At dito sa post ni Yulin Marcos 2 weeks ago, pinakita niya ang mga dalawang passport ni Norman Mangusin. Isang Francis Leo Marcos at isang Norman Mangusin. Dalawang identity po. Eto, tignan niyo yung video. PSA at ang Philippine Identification System, dapat talaga kayo magsagawa ng investigasyon tungkol sa isyu ng dobleng pagkakakilanlan ni Norman Mangusin. Ang mga tanong na may kinalaman sa paggamit ng dalawang pampublikong pagkakakilanlan ay direktang sakop ng mga talaan ng civil registry at ng pambansang pagpapatunay ng identidad. Ito mismo ang uri ng usapin na dapat linawin ng PSA. Ang Philippine Statistics Authority at ang Philippine Identification System ang may responsibilidad sa mga ganitong usapin na may kinalaman sa opisyal na pagkakakilanlan at mga record ng mga mamamayan. At ito, walang pahingahan to, Food Genius. Parang na-mix up si Norman Mangusin, kala niya nasa casino pa siya. Gaya ng ginagawa niya kapag nagsasanla kay Lorna. Passport at driver's license pa rin ang binibigay niya. Akala ba namin pinatawad mo na? Ba't nagbago na naman? Sa mga taong nagkasala sa akin, pinapatawad ko na po kayo. Hindi na po ako magtatalim ng galit. Nakakapagod ho. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Curious lang din ako kung anong ID ginamit ni Mangusin, no? Kasi kung driver's license, na-revoke yan eh. So, abangan natin. Abangan natin yung mga iba pang mga updates nito ni Kulaong. Tsaka hindi biro yan ha. Under oath ka dyan, Norman. Eto, habang hinihintay ni Casper ang bida. Nasaan na kaya yung ibang bodyguard ni Kulaong at yung mga bata ni Alex Fabella? Nowhere to be found. At eto na, kinasuhan na ni Kulaong si Attorney Kalinisan sa ombudsman gamit ng invalid ID. Nako po,
Wala ka bang lawyer, Norman? O baka naman pinagtritripan ka lang dyan? Yung ginamit mong ID na driver's license is na-revoke. Plus, bakit FLM aka Norman? Nako, technical agad yan. Galingan mo pa! Galingan mo pa, puta! Seryoso na talaga ang bida. Kakasuhan niya na talaga si Attorney Ralph Kalinisan ng Napolcom. Wala nang atrasan yan. Pag ikaw kulaong, nako, gusto kong makita ni Attorney Kalinisan to, no? At gusto kong makita yung reaction niya. Actually, una na nag-file ang kaso si Attorney Kalinisan kay Kulaong. So, abangan natin to guys. Exciting to. Exciting talaga.